Kabanata 2226. Ang di inaasahang babae. Bagamat wala sa panganib si Hitianya, ang aksidente ay nagdulot ng maliit na lindol sa loob ng pamilya Bai. Kung papatayin ng kaaway ang lahat ng pangunahing tauhan ng pamilya Bai, ang malaking pamilyang Bai ay mamamatay sa pangalan lamang. Si Hitianya ay nasangkot sa aksidente sa sasakyan sa pagkakataong ito, kaya sa susunod ay maaaring si Bai Qingchuan na, sino ang susunod? May nagsimulang pumatay sa kinatawan ng kanilang pamilya, na nagpapanik sa lahat sa pamilya Bai. Sobra, mayabang, walang prinsipyo. Ang ganitong uri ng gulat ay hindi kailanman maaaring lumitaw sa pamilya Bai sa nakaraan, ngunit ngayon ay lumilitaw ito sa kanilang mga puso sa lahat ng oras. Ang kawalan na ito ay hindi maaaring payagang magpatuloy pa. Ito ang karaniwang pananaw ng halos lahat ng miyembro ng pamilya Bai. Gayunpaman, ang mga opinyon ay mga opinyon, at kung maaaring itong baguhin ay ibang usapin. Siyempre, kung ang pamilya Bai ay patuloy na nahihirapan. Kung ang kanilang naaagrabyado na mga damdamin ay patuloy na umaasim, walang sino man ang makakasiguro kung ang mga taong ito ay makakagawa ng ilang mga desperado o kahit na nakakabaliw na mga bagay. Walang clue, masakit talaga sa ulo. Pinunasan ni Bai Qingchuan ang kanyang mga templo, hindi maganda ang pakiramdam. Tinulyapan siya ni Su Rui. Oo. Tinanong ko ang mga kaibigan ko sa madilim na mundo ng kanluran na subukang alamin. Ngunit walang resulta. Pinaikit ni Su Rui ang kanyang mga mata at tumingin sa single transparent na salamin. Sa pagtingin sa sitwasyon sa silid ng interogasyon, ang kanyang boses ay medyo mahina. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ang isang tao ay nagsagawa ng maraming problema upang i-frame si Xia Qing. Sinusubukang gamitin ito upang magtapon ng maruming tubig sa aking ulo, ngunit ang mga tao sa likod. Masyadong maingat ang mga eksena, hindi ko masundan. Alamin ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng linya ng pagpatay. Ang bagay na ito ay mas nakakalito kaysa sa naisip ko. Tumingin si Bai Qingchuan kay Kailua doon sa pamamagitan ng solong salamin. Alam ko rin, kapag may kinalaman sa madilim na mundo ng kanluran, ito ay magiging masyadong magulo. Pinaikit ni Su Rui ang kanyang mga mata. At ngayon, ang madilim na mundo ng kanluran ay higit na nasasangkot sa China. Pagkatapos niyang magsalita, mas tumindi ang malamig na pagkinang sa kanyang mga mata. To be precise, ang mga inchik ay lalong namumulat kung paano gamitin ang kapangyarihan ng madilim na mundo sa kanluran. Talagang hindi ito magandang bagay. Sa sandaling maging uso ang ganitong uri ng bagay. Maraming bagay sa China ang magiging mas mahirap pang hawakan. Pagkatapos ng lahat, ang madilim na mundo sa kanluran ay magiging mas magulo. At mayroong mga mamamatay sa lahat ng dako. Ang mga mamamatay na ito ay maaaring pumunta sa China bilang mga turista, at pagkatapos ay naanod pagkatapos ng isang boto. At walang paraan upang mahuli ito. Hindi gustong makita ni Su Rui ang ganitong sitwasyon, ngunit walang magandang paraan para sa kanya ngayon. Ang tanging bagay na maaaring gawin ay upang tuklasin at sakalin ng magkasama, sinakal ang lahat ng mga palatandaan sa namumuko na yugto. Hindi nakakagulat kahit na sinubukan ng mga tiktik ang kanilang makakaya, wala silang makukuhang anumang halaga mula sa bibig ni Kailua. Sa totoo lang, wala akong obligasyon na tulungan ka sa pagsisiyasat na ito. Tinabi ni Su Rui. Gusto talaga ng kaaway na babuhusan ako ng maruming tubig, ngunit ang iyong pamilyang Bai ang nasaktan. Tapat na ang maruming tubig sa katawan ko, wala akong pakialam sa pagkakataong ito. Tumango si Bai Qingchuan. Brother Rui, maswerte ako sa pagkakataong ito, kung hindi. Kung hindi, congratulations kung si tiya niya ay mabibitin ng ganito, magkakagulo ang pamilya Bai. Sa isang hindi makatwirang sitwasyon, sino ang nakakaalam kung ano ang kanilang gagawin? Hindi ko makontrol kung ano ang susunod na nangyayari, at ayoko na. Tumingin si Su Rui kay Bai Qingchuan. Dapat alam mo kung gaano kakomplikado ang mga bagay sa madilim na mundo ng kanluran. I hope you being able to tell your family the whole case, I don't want them to misunderstand me more. Bago sumang-ayon si Bai Qingchuan, idinagdag ni Su Rui. Siyempre, kahit na sila ang nagkamali sa akin, at sa palagay ko ay hindi ako masyadong magmamalasakit. Kung may manggawas na manggulo, kung sino man ang dumating ay papatayin. Kung sino man ang dumating ay bugbugin hanggang mamatay. Puno ito ng mga dominanteng salita na ikinagulat ni Bai Qingchuan. Kuya Rui,
Hindi ako pwede ngayon, ginagarantiya mo. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Bai Chinchuan. Kung tutuusin, sa katayuan ng aking pamilya ngayon, ang mga salita ay hindi talaga binibilang. Dapat mong gawin ang iyong makakaya, kung hindi, ang aking mga hinala ay maaaring maipasa sa iyo. Hindi nakangiti si Isurui. Nang marinig ito, ang kutis ni Bai Chinchuan ay naging sobrang pangit. Hindi ko ginawa, sabi ni Bai Chinchuan. Naniniwala din ako na hindi mo ginawa, pero kung mamatay si Hitian niya, ikaw ang pinakamalaking benepisyaryo. Malakas na tinapik ni Surui sa balikat ang pinakamatandang young master ng pamilya Bai. Kaya, huwag mo nang isipin ang pag-iwas, baka sa lalong madaling panahon, ang apoy ng digmaan ay masunog sa iyo. Pagkatapos magsalita ni Surui, tumalikod siya at umalis nang hindi hinintay na sumagot si Bai Chinchuan. Si Bai Chinchuan ay nakatayo doon, bumantong hininga, at ang kanyang mukha ay medyo hindi sigurado. Si Surui ay hindi nagbigay ng magandang mukha kay Bai Chinchuan, at pinilit pa siya ng hakbang-hakbang, dahil sa kanyang opinyon, si Bai Chinchuan ay naghihinala pa rin. Ang labanan sa kapangyarihan sa loob ng pamilya ay higit na mas kapanabik, at mas madyugo at brutal ang naisip ng mga tagalabas. Maaaring hindi ituring ni Hitian niya si Bai Chinchuan bilang isang kalaban, ngunit walang nakakaalam kung ano ang iniisip ni Bai Chinchuan. Lahat ay tao, lahat sila ay nagmamalasakit sa kapangyarihan, at lahat sila ay mapagkompetensya, at walang gustong makita ang kanilang limelight na kinuha ng kanilang mga kapantay. Ang mga salitang sinabi ni Surui kay Bai Chinchuan ay eksaktong naisip niya kung si Hitian niya ay mamatay, kung gayon si Bai Chinchuan ang magiging pinakamalaking benepisyaryo. Gayunpaman, sa IQ at EQ ni Bai Chinchuan, gagawin ba niyang malinaw ang mga bagay? Umiling si Surui. Gayunpaman, naniniwala rin siya na iuulat ni Bai Chinchuan ang investigasyon ng kaso sa pamilya Bai sa orihinal na anyo. Kung maniniwala ba ang pamilya Bai o hindi, ibang usapan iyon. Ang natitira ay naiwan kay Ye Binglan, si Surui ay naglakad palabas ng City Bureau compound, ngunit pagkatapos ay nakakita siya ng hindi inaasahang tao. Ang babaeng nasa harap niya ay nakasuot ng maayos na short suit na may simpleng puting sando sa loob at isang pares ng skinny jeans. Bagamat napakasimple ng damit, kitang-kita ang makinis na mga kurba. Ang ganitong uri ng mga ordinaryong damit ay maaaring hindi maganda sa katawan ng ibang tao, ngunit ang batang babae na ito ay tila natural na angkop para sa ganitong uri ng damit. Nakatayo siya ng maganda sa tabi ng kalye. Ngunit sa loob lamang ng 20 minuto. 5 tao na ang humihingi sa kanya ng numero ng kanyang telepono, at karamihan sa kanila ay naglalakad at lumilingon sa likod, nagniningning ang kanilang mga mata. Ang ilang mga tao ay nahuhumaling sa kanyang kagandahan, at ang ilang mga tao ay naaakit sa kanyang bumpy figure. Lagi silang naaakit sa kagandahan. Natural na maganda siya sa lahat ng suot niya. Bakit ka nandito? Tumingin si Surui kay Suchian sa harap niya at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkagulat. May ngiti siya sa gilid ng kanyang bibig, at isang magandang babae ang laging nagpapaginhawa sa mga tao. Alam ni Surui na narito si Suchian dahil nagmamalasakit siya sa kanyang sarili. Hindi ba ako makakapunta? Umiti si Suchian, nakalimutan mo, sininghay pa rin ang base camp ko. Habang nagsasalita siya, ibinuka niya ang kanyang mga braso. Sa mainit na hangin, isang magandang babae ang ngumiti at gumawa ng ganoong aksyon, naramdaman ni Surui na hindi niya mapigilan. Lumakad siya ng may ngiti, at niyakap si Suchian. Isang magaan na yakap lang, naghiwalay silang dalawa sa pagpindot ng isang butones, ngunit nakakaamoy ng pamilyar na amoy si Suchian. Para sa ilang kadahilanan, kahit na si Suchian ay hindi nakipagkasundo sa kanyang damdamin, hindi siya nang ahas na gawin ang hakbang na iyon. Marami na siyang nagawang matapang na bagay. Ngunit sa pagbabalik tanaw, ang mga tinatawag na matapang ay tila baliw, at sa hinaharap, kung gusto mong gawing baliw ito kung ito ay magiging isang katotohanan, natatakot ako na maging mas mahirap. Kaya, ngayon ay lubos na pinahahalagahan ni Suchian ang bawat bahagi ng kasalukuyan. Hindi niya alam kung saan mapupunta ang relasyon nila ni Surui sa hinaharap. Ngunit sineseryoso niya ang bawat sandali ng panig ni Surui, 1 segundo. Maghanap ng mauupuan. Nakangiting tanong ni Surui. Ang pagdating ni Suchian ay agad na nagpasaya sa kanya. Nahanap ko na ang lugar.
Pinitik ni Suchian ang kanyang mga daliri, sumama ka sa akin. Pagkasabi noon ay tumalikod na siya at naglakad papunta sa isang kotseng nakaparada sa next to the Audi Coupe sa gilid ng kalsada. Mukhang handa ka na. Ngumiti si Surui, pagkatapos ay binuksan ang pinto ng pasahero. Maghanap ng tahimik na lugar para makapag-chat. Sabi ni Suchian, isinuot ang kanyang seatbelt. Dahil sa laki niya sa ilang lugar, napigilan siya ng seatbelt kaya mas naging prominent ang outline ng mga peak at peak. Matagal nang lumampas si Surui sa edad kung saan kailangan niyang takpan ang pagdurugo ng ilong. Ngunit ang eksena sa harap niya ay talagang masyadong kaakit-akit. Tinulyapan lang niya ito at naalala agad na kasama niya si Suchian noong araw na iyon. Ang tambalan ng pamilyang So ay gumugol ng ay. Tanggabi ng pagbuga ng dugo. Ano ang iniisip mo? Nalaman ni Suchian na medyo mali ang mga mata ni Surui. Kaya pinaandar niya ang kotse, ibinoling ang mukha, at nakitang nakatitig siya sa isang bahagi ng kanyang sarili, kaya maganda siya. Namula agad ang mukha niya. Ubo? Wala. Awkward na sabi ni Surui. Itinikom ni Suchian ang kanyang mga labi at walang sinabi, ang kanyang magandang mukha ay lalong namula. Ano ang pakiramdam na may balak laban sa oras na ito? Pagkaraang tumahimik sandali, nagtanong si Suchian. Napakagaling. Nakangiting sabi ni Surui. Saan iyon? Tila medyo nagulat si Suchian sa sagot nito. Talagang nakakapanlumo ang pinagbabalak, ngunit kailangan nating isipin ito mula sa ibang anggulo. Tinabi ni Surui. Napakaraming tao na gustong gumawa ng isang bagay sa akin. Ngunit ang ilan ay nasa malinaw, ang ilan ay nasa dilim, hindi mo alam kung anong uri ng mga tao ang lalabas, at hindi mo alam kung kailan sila lalabas. Bahagyang tumango si Suchian. Nagpatuloy si Surui. Kaya, mula sa puntong ito, lubos akong nasisiyahan na ang isang tao ay maaaring tumalon. Ang isang potensyal na kalaban ay nabawasan, bagaman hindi ko pa alam kung sino ang kalaban na ito. Tinakpin ni Suchian ang kanyang bibig at tumawa. Ito ba ay isang espiritual na paraan ng tagumpay para sa pag-aliw sa sarili? Hindi, iyon ang nasa isip ko. Ngumiti si Surui at tumingin sa mga kalsada sa paligid. Nga pala, saan mo ako dadalhin? Sa isang napakakawili-wiling lugar. Sabi ni Suchian, tinatapakan ang accelerator. Chapter 2227. Nakakainis din ang lamok. Ibinaba ni Surui ang bintana ng kotse, nakaharap sa mahinang hangin na umiihip mula sa bintana, kinusot-kusot ang kanyang mga mata, pakiramdam na comfortable. Ang ganitong uri ng kaginhawaan ay hindi lumitaw sa kanya sa mahabang panahon. Bagaman ito ay napaka-relax, ito ay pansamantala lamang. Ito ay naging normal na estado ng pagiging abala ni Surui. Saan mo ako dadalhin? Bakit ang misteryoso mo? Tanong ni Surui. Nakangiting sinabi ni Suchian. Malalaman mo pagdating mo doon. Nagdala ka ba ng mga tagubilin mula sa iyong pamilya para sa iyong paglalakbay sa Ninghay? Lumingon si Surui sa tanong. Bahay. Tumawa si Suchian, ang dalawang salita ninyo ay nagpaparamdam sa akin ng napakabait. Pag-usapan ng tungkol sa negosyo. Tinabi ni Surui, si Suba. Hiniling ka ni Infinite na sumama. Hindi yan totoo. Tinulyapan ni Suchian si Surui na may kawalang kasiyahan sa kanyang tono. Bakit niya ako pinayagan? Hindi ako makakapunta mag-isa. Magkita tayo. Siyempre. Tuyong tumawa si Surui. Alam din niya na ito ay isang sensitibong paksa, at sa ngayon ay hindi niya ito mahawakan ng hindi nahawakan. Alam ang iniisip ni Surui, mahinang bumantong hininga si Suchian. Ang pag-iisip ng batang babae ay natangay ng hangin pagkatapos lamang ng buntong hininga, at hindi rin ito narinig ni Surui. Hindi na nagsalita ang dalawa. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang sasakyan ni Suchian sa harap ng isang hot spring club. Gusto mo dalhin kita sa hot spring? Medyo nagulat si Surui. Hindi yan totoo. Nakangiting sinabi ni Suchian. Sa totoo lang, ito ay isang magandang lugar para uminom ng tsaa. Nang sabihin niya ito, ang kanyang magandang mukha ay nasa tuktok ng kanyang mukha. Lumipad siya na namula, parang may iniisip sa nakaraan. Tayang ang pumunta sa hot spring club nang hindi naliligo. Iniunat ni Surui ang kanyang mga kalamnan at buto. Ako ay pagod sa loob ng 2 o 3 araw, at sayang kung hindi maligo. Itinikom ni Suchian Guang ang kanyang bibig at hindi nagsalita, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng mga ngiti.
Ang lugar na ito ay napapaligiran ng mga bundok at ilog. Ang paghahanap ng ganoong site sa Ninghay para magtayo ng hot spring club ay hindi isang bagay na magagawa sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng pera. Magandang lugar. Tinuri ni Surui ang paligid at sinabing may pagsang-ayon. Nakangiti pa rin si Suchian at hindi nagsalita. Magkatabing pumasok ang dalawa sa hot spring club, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sumigaw ang dalawang waiter sa pintuan. "Hello, Mr. Su." Napatingin si Surui kay Su na nagtataka. Tinulyapan siya ni Chian. "Iyo ba ang club na ito?" "Tama iyan." Umiti si Suchian. Hindi na nagsalita pa si Surui. Pagkatapos ng lahat, si Suchian ay kumita ng malaking pera sa industriya ng entertainment sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang sariling makeup skills. Ang perang kinita ay madaling makabili ng hot spring club na ito. "Bakit ko naisip si Sister Lulo?" Tumingin si Surui sa bulwagan at sinabi. Si Lulo, ang babaeng patuloy na nakikipagtalo kay Suwaxian, ay mayroon ding hot spring club. Nang marinig ang pangalang ito, muling tumawa si Suchian. "Ito ang ibinigay sa akin ng kapatid mong si Lulo." Matatawag na kapatid ni Surui si Lulo, ngunit hindi maaaring sumigaw si Suchian ng ganito, magugulo ang mga henerasyon. Walang halaga ang Reg Along ito sa kanya. Nakangiting sinabi ni Surui. Dapat maraming pera ang babae. Ayon kay Tita Luo, madalas siyang pumupunta sa club na ito kasama ang aking ama para sa mga pagsubok. Sabi ni Suchian, mas lalong namula ang kanyang magandang mukha. Gayunpaman, ito ay talagang cool na panunukso sa aking ama sa likod ng kanyang likod tulad nito. Matagal ko na itong nakita, si Suwaxian ay medyo palpak, tiyak na siya ay isang taong nagtatampo. Sarcastic na sinabi ni Surui. Ito ay isang hot spring club, ano ang maaari nilang gawin para sa isang tryst dito? Magandang bagay. Napaka-sentimental, thirst. Nang marinig ito ni Surui, tinakpan ni Suchian ang kanyang bibig at tumawa. Linlin, Xiaoluo, kumuha kayong dalawa ng damit ni Mr. Su, tinabi ni Suchian. Dalhin siya sa panlabas na hot spring pool sa labas. At gusto mo ba talagang uminom ng hot spring? Hindi alam ni Surui kung ano ang ibinebenta ni Suchian. Mas ligtas makipag-chat sa hot spring. Nag-iwan ng pangungusap si Suchian at naunang umakyat. Maingat na kinain ni Surui ang pangungusap na ito. Sa pamumuno ng dalawang babae, pumunta si Surui sa locker room. Naghanda na si Suchian ng mga swimming trunks at bathrobe na maayos na nakasalansan. May plano. Pagkatapos magsalita ni Surui, biglang tumawa ang dalawang babaeng nagngangalang Linlin at Xiaoluo. Anong pinagtatawanan mo? Ginoo. Dumating si Su kahapon, ngunit hinihintay niya ang sandaling ito. Sabi ni Linlin. Tumingin si Xiaoluo sa labas at nakitang walang tao sa malapit. Kaya hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, Mr. Su, hindi mo alam na ang aming hot spring club ay sarado na ng ilang sandali. At ito ay orihinal na naka-schedule na sarado. Ang mga muling nagbukas noong isang linggo ay nakahanda na ang lahat, ngunit walang dahilan si Mr. Su na palawigan ang oras ng pagbubukas hanggang 7 araw mamaya. Bakit? Tanong ni Surui. Dapat maghintay para sa iyo. Sabi ni Xiaoluo, kumurap ang babae, at may hindi maliwanag na liwanag sa kanyang mga mata. Ubo-ubo. Marahas na umubo si Surui, namumula ang kanyang mukha. Tumiti lang ang dalawang babae at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos magpalit ng damit ni Surui, dinala niya siya sa hot spring pool sa labas. Ang ganda ng tanawin, at ang gaganda pa ng mga tao. Si Suchian ay nagbago sa isang purong puting swimsuit. Pagamat ito ay isang bikini style, hindi ito nakalabas at nagpapakita ng ibang estilo. Nagkatinginan sina Linlin at Xiaoluo, tinakpan ng ngiti ang kanilang mga bibig, at sabay na isinara ang pinto ng courtyard. Ngayon, sa napakalaking bakura na ito, si Surui at Suchian na lang ang natitira. Tinulyapan lang ni Suchian si Surui, pagkatapos ay humakbang sa tubig at umupo sa hot spring pool. At may tea tray sa tabi ng pool. Nandito pala ang tinatawag na drinking tea. Umiling si Surui at ngumiti. Sigurado ka bang hindi mo natutugunan ang isang uri ng pagiging makasarili mo? I have never there is no selfishness. Seryosong sinabi ni Suchian. Pinili ko ang lugar na ito para pag-usapan para sa pagiging confidential.
Sa pagtingin sa kanyang seryosong anyo, tiniis ni Surui hindi niya napigilan ang pagtawa, at halatang hindi napigilan ni Su Qian, at nagsimulang tumawa sa kanyang sarili. Gusto talaga niyang makahanap ng lugar na mapag-isa kasama si Surui. Ang lugar na ito ay ang kanyang pribadong espasyo. Gusto ni Su Qian na makapagpahinga ang lalaking nasa harapan niya. Nang makita na si Surui ay pagod at nahaharap sa napakaraming sabuatan araw-araw, medyo nakonsensya siya. Naisip niya na hindi pinoprotektahan ng mabuti ng pamilya Su si Surui, kung hindi, maaaring maging komportableng manugang si Su Xiaoxiu, bakit siya ganito ngayon? Ngunit hindi iyon iniisip ni Su Waxian. Iniisip niya na ang lahat ng pagsasabuatan na ito ay sinasanay si Surui. Kung walang pagsasanay, paano siya lalago? Ang saloobin ni Su Qian sa pananaw ng kanyang ama ay napakasimple, iyon ay nakatayo at nagsasalita ng walang sakit sa likod. Talagang komportable. Si Surui ay nababad sa hot spring pool at comfortable ang buong katawan niya, at ang kanyang pagod ay unti-unting nawala sa kanyang katawan. Okay, magnegosyo na tayo. Kumuha si Su Qian ng isang tasa ng tsaa at iniabot ito kay Surui. Ano ang saloobin ng pamilyang Su? Si Surui ay humigop ng tsaa, at ang kanyang bibig ay napuno ng bango. Kung tama ang hula ko, ang tsaang ito ay tiyak na ninakaw mula kay Su Wuji, tama ba? Tumawa si Surui. Paano nakawin ng isang anak na babae ang tsaa ng kanyang ama? Medyo napahiya si Su Qian. Ganito ang kaso ng maraming anak na babae. Pagkatapos nilang umibig, gusto nilang palaging ibahagi ang ilan sa mga magagandang bagay sa kamay ng kanilang ama sa kanilang mga nobyo. Si Su Qian ay ganoon na ang estado ng pag-iisip ngayon. Sa totoo lang, nawalan ka na ng prestihiyo ng pamilya Bai. Inayos ni Su Qian ang kanyang emosyon at sinabing, ilang malalaking pamilya ang bumuo ng isang espesyal na pangkat ng pagsisiyasat ng napakalakas. Ngunit isang koponan lamang ang suportado. Sa gabi, ikaw ay lubos na dinurog sa iyo. Sa mga mata ng aming mga nanunood, ang kanilang mga counter-attacks ay tila dumadagindong, ngunit sila ay talagang mahina. Mga nanunood, hinawakan ni Surui ang kanyang ilong at ngumiti. Ang terminong ito ay napakaangkop. Hindi ko alam kung gaano karaming mga nanunood sa kabisera sa oras na ito. Ang ibig sabihin ng ama, hayaan mong lutisin mo ang bagay na ito sa iyong sarili. Su Qian sinabi niya, hindi ko siya matalo. Itong matandang lalaki, nakita ko siya. Uminom si Surui ng tsaa sa tasa, ngunit hindi siya nasisiyahan. Ang ibig niyang sabihin ay gusto niyang mapasuko mo ang pamilya Bai, kung hindi, magmumukha kang walang talo. Sinabi ni Su Qian ang totoo. Hoy! Ang walang hiyang taong ito. Okay lang na talunin ang pamilya Bai. Ngunit ano ang silbi ng panalo ng walang puwersa? Sarcastic na sinabi ni Surui, maaaring lahat ng mga bagay na ginawa niya noong bata pa siya ay pare-pareho lang. Ito ba ay isang sikat na guro? Matapos marinig ang pangungusap na ito, hindi ito mapabulaanan ni Su Qian. Kung tutusin, kahit na si Su Wuji ay matatag na ngayon, ngunit noong bata pa siya, maaari siyang tawaging tibak na patagilid, kakaunti sa mga binugbog niya ang tunay na kumbinsido. Napakalungkot na ang mga pahiwatig ay nasira na ngayon. Kinamot ni Surui ang kanyang mga kilay. Ang utak sa likod ng mga eksena ay napakamaingat, at ang mga pahiwatig ay nakadirekta sa madilim na mundo ng kanluran, na nagpapataas ng pagiging komplikado ng kaso. Ilang antas. Gayunpaman, anuman ang ebidensya, kailangan mong ipaalam sa pamilya Bai ang iyong saloobin. Napakalinaw ng direksyon ni Su Qian. Ang usapin ng pamilya Bai ay hindi mangyayari pansamantala. Tapos na, pero kung magtuloy-tuloy ang gusot, kahit hindi kumagit ang lamok, nakakainis na mag-boss palagi. Kung narinig ito ng pamilya Bai, natatakot ako na sila ay direktang asar. Inihambing pa ng pinakamatandang pamilyang Miso ang kanilang marangal na pamilyang Bai sa mga lamok. Ito ay isang insulto sa kanila. Tumawa si Surui. Hindi ko akalain na magiging dominante ang iyong mga salita. Wala itong kinalaman sa domineering, nagsasabi ako ng totoo. Tumingin si Su Qian sa mga mata ni Surui. Naniniwala ako na ang ilang senior na miyembro ng pamilya Bai ay hindi gustong makakita ng ganoong sitwasyon. Ilang matatandang miyembro ng pamilya Bai. Tumawa si Surui. Ginawa mo ako. Bibisitahin mo ba si Mr. Bai na may dalang regalo? Hindi ito pagbisita. Kung talagang pupunta ka sa Bai family compound, it will be a shock, sabi ni Su Qian.
Gusto mong kumatok ako sa matandang si Bai at tanungin siya kung nalilito siya. Tumawa si Surui. Ang pamilya Bai, bukod kay Mr. Bai, may isa pang tao na mas kapaki-pakinabang na magsalita. Pagkatapos magsalita ni Su Qian, nilublob niya ang kanyang daliri sa tubig at nagsulat ng mensahe sa tabi ng hot spring pool, karakter. 3 ang salitang iyon. Kabanata 2228. Hindi dahil hindi nagsasama-sama ang mga kalaban. Sumulat si Su Qian ng salitang 3 sa tabi ng hot spring pool. Malinaw, ito ay kumakatawan sa ikatlong tiyuhin ng pamilya Bai. Bai Keqing. Biglang nanliit ang mga mata ni Surui, at isang mapanganib na liwanag ang lumabas mula rito. Nang makita ang mga mata ni Surui, naunawaan na ni Su Qian ang kanyang iniisip. Hindi mo ba naisip kung paano siya haharapin? Sa tingin ko, hindi pa oras para harapin siya. Umiling si Surui. Ang kanyang damdamin para kay Bai Keqing ay komplikado. Ang kanyang resume ay talagang napakatalino. Naging smooth sailing ang kanyang career sa politika at nakakasilaw ang kanyang mga nagawa. Umiling si Su Qian. Sa totoo lang, inilagay na ng pamilya Bai ang halos lahat ng mapagkukunan at kahit nataya dito. Sa ulo ng ikatlong tiyuhin ng pamilya Bai. Ngunit ngayon ay tila tumataas na talaga ang katayuan ng ikatlong tiyuhin, ngunit ang relasyon sa pagitan niya at ng pamilya Bai ay medyo hiwalay din. Tumango si Surui. Talagang tama ang pagsusuri ni Su Qian. Sa kasalukuyan, si Bai Keqing ay nagbibigay sa mga tao ng ganoong pakiramdam na kahit na ang pamilya Bai ay nabigla ni Surui. At maging si Su Waxian ay gumawa ng malakas na pagbaril. Si Bai Guoming, ang pang-apat na pinakamatandang Bai, ay pinilit na pumasok sa sulok ng sa pader. Siya ay napahiya, ngunit sa kasong ito, ang ikatlong tiyuhin ng pamilya Bai ay hindi pa rin tumayo, at kahit na paulit-ulit na hiniling sa pamilya Bai na huwag gumawa ng anumang marahas na aksyon. Siya ay tulad ng isang pinakaordinaryong tagamasid, pinapanood ang lahat ng ito ng tahimik. Iniisip pa nga ni Surui kung ang pangatlong tiyuhin ng pamilya Bai ay walang pakialam kung ano na ang naging pamilya ng Bai. Sa pananaw ni Surui, si Bai Keqing ay isang lalaking may malaking puso, siya ay may malaking pananaw, siya ay napakabilis at determinado, at ang kanyang mga serye ng mga reforma ay marahas din. Siya ay naiiba kay Sui sa bagay na ito. Si Sui ay isang tipikal na uri ng tao na, kalmado sa ibabaw, ngunit may isang buong bundok at ilog sa kanyang dibdib. Sa totoo lang, sa pananaw ni Surui, sina Sui at Bai Keqing ay parehong bihira at gwapong talento. Kahit sino ang manalo sa huli, ito ay magiging isang magandang bagay para sa mga tao. Kaya, kung hindi ka tatayo sa ganoong taas, kung hindi ka uupo sa ganoong posisyon, hindi mo maiisip kung ano ang kanilang layout. Ang ikatlong tiyuhin ng pamilya Bai ay maaaring wala ng pakialam kung ano ang hitsura ng pamilya Bai. Natahimik sandali si Surui. Kahit napuntahan ko siya, maaaring wala itong epekto. Ngunit tiyak na gagawa siya ng pahayag. Sinabi ni Su Qian. Kung wala siyang pakialam sa pamilya Bai, imposible para sa hitian niya na bumalik mula sa ibang bansa upang tumulong. Hitian niya hindi na babalik. Tulad ng pagsisikap na tulungan ang pamilya Bai, ang taong ito ay walang kamalayan sa sarili na maging isang pamilya ng Bai. Sinabi ni Surui. Ito ay halata, at ito ay mararamdaman mula sa kanyang apelyido. Apelyido, narinig ito ni Su Qian, tinakpan ang kanyang bibig at tumawa. Sino sa tingin mo ang mananagot sa insidenteng ito? Tanong ni Surui. Ewan ko, hindi naman ikaw yon. Direktang sumagot si Su Qian. Siyempre hindi ako gagawa ng ganoong kaboring. Bahagyang sumimangot si Surui. Sa tingin ko ay mas malamang si Bai Qingchuan. Sa tingin ko din. Tumango si Su Qian. Bukod sa iyo, ang pangalawang sospek sa kabanata ay si Bai Qingchuan. Gayunpaman, ang panganib ng bagay na ito ay masyadong mataas. Ito ay hindi naiiba sa paglalakad ng isang mahigpit na lubad. Kung ang isa ay hindi sinasadyang nalantad, pagkatapos ay hintayin si Bai Qingchuan. Ngunit ito ay ang kailaliman. Maglakas loob na salakayin ang kanyang pinsan, kung si Bai Qingchuan ang gumawa nito, kung gayon ang taong ito ay masyadong mapanganib. Gayunpaman, bagamat siya ay lubhang kainahinala, ang pagsusuri ni Surui pagkatapos ng pagsusuri, pakiramdam nilang lahat ay hindi ito gagawin ni Bai Qingchuan. Siya tiyan niya ay hindi interesado sa pamilya Bai sa lahat.
Sa paghusga sa kanyang ginawa, imposible para sa taong ito na bumuo ng isang mapagkompetensyang relasyon kay Bai Qingchuan. Kung gayon, sino pa ba ito maliban kay Bai Qingchuan? Nabugbog ko ang ilang kamag-anak ng pamilya Bai kaninang madaling araw. Tumawa si Su Rui. Kung gayon ay malamang na nag-aaway sila. Tinakpin din ni Su Qian ang kanyang bibig at ngumiti. Kaugnay nito, walang kondisyon niyang sinusuportahan si Su Rui. Iyon ang desisyon. Sa palagay ko kailangan ko ring makilala ang ikatlong tiyuhin ng pamilya Bai. At makipag-chat sa kanya, pagkatapos ng lahat, kung gusto mong pumili ng pinakarespetadong tao sa buong pamilya Bai, dapat siya iyon. Pagkasabi nito, kuminto si Su Rui at ngumiti ng mapait. Siyempre, ito ay dapat na nakabatay sa premise na handa siyang makita ako. Talagang gusto kanyang makita. Sabi ni Su Qian. Sa tingin ko din. Tumawa si Su Rui. At sa palagay ko, maaaring matagal na niya akong gustong makilala. Narcissistic ka ba? Pabirong sabi ni Su Qian, at nagbuhos ng isa pang tasa ng tsaa para kay Su Rui. Ang sarap talaga ng tsaa na ito, alam kong maraming magagandang bagay ang tinago ni Su Waxian, lihim mo itong ibibigay sa akin sa hinaharap. Sabi ni Su Rui. Ang aking ama ay talagang mapagbigay sa maraming aspeto. Iyon ay, ang tsaa at alak ay napakahalaga. Tinakpin ni Su Qian ang kanyang bibig at ngumiti, kung gusto kong ilabas ito para sa iyo, maaaring mas mahirap. Ang lalaking iyon, si Su Wuji, ay hindi mahawakan. Napaka-unfair ng sinabi ni Su Rui. Gayunpaman, nang sabihin niya ito, ganap niyang hindi alam kung gaano karaming mahahalagang bagay ang nakuha niya mula sa mga kamay ni Suo. Ito ay ang katas ng multi-liquor, at ito ay mula sa resort hotel. Kung ang mga bagay na ito ay ibinebenta, ito ay sapat na para sa mga ordinaryong tao na gumugol ng higit sa 10 buhay. Hindi ka ba nagbubunot ng buhok? Tanong ni Su Qian. Oo, wala pa akong nakilalang mas kuripot sa kanya. Sinabi ni Su Rui, mas matigas ang ulo ko kaysa sa akin. Hindi napigilan ni Suwo ang pagbahing. Sino ang tumatawag sa akin? Pinunasan niya ang kanyang ilong. Naging sipon ka ba kamakailan? Dumating ang magandang boses ng babae. Ang babaeng ito ay nakasuot ng cheongsam, ipinapakita ang lahat ng kanyang napakakinas na kurba. Hindi, medyo nagulat si Su Waxian. Anyway, madalas akong bumahing dahil may sumasaway sa akin sa likod ko. Di bali may sipon ka, sumausaw ka na lang sa iba. Hindi pa ba sapat ang hot spring? Ang boses ni Luo Lulo ay may matinding alindog. Itong lugar. Inangat ni Su Wuji ang kanyang ulo at tumingin sa pintuan ng clubhouse sa kanyang harapan. Matagal na tayong hindi nakakapunta rito. Puno ng kabataan. Pagamat ang boses ni Luo Lulo ay parang magiging malutong ang mga buto, ngunit may mga alaala sa kanyang mga mata. Nabalitaan ko na ang club na ito ay binigyan mo ng sigarilyo. Tanong ni Su Wuji. Sino pa ba ang maibibigay ko sa kanya kung hindi ko ibibigay? Kung tutuusin, tinatrato ko siya na parang sarili kong anak. Nang sabihin ito ni Luo Lulo, sinulyapan niya si Su Wuji. Kung may gusto ba akong maging bata o hindi, ibang usapan na iyon. Nako. Pumuntong hininga si Su Wuji, pagkatapos ay hindi sumagot. Kung titingnan mo ang iyong hitsura, talagang hindi mo alam kung ano ang gagawin. Luo Lulo ay labis na hindi nasisiyahan. Tiningnan ni Su Wuji ang babae sa tabi niya. Mayroon ka bang mga binhi, hindi mo ba alam? Noon iyon. Hindi ko alam kung may mga buto ka ngayon, sabi ni Luo Lulo. Sabi, ang babaeng hooligan ay sumulyap sa baywang ni Su Wuji, ang huli ay umubo ng malakas para itago ang kahihiyan. Ang club na ito ay hindi nagbukas ba ito noong nakaraang linggo? Sinabi ni Luo Lulo. Mukhang wala pa ito sa katayuan ng negosyo. Anong ginagawa ni Qian? Sumimangot si Su Wuji. Malaki ang pagmamahal niya sa Hot Spring Club na ito, at natural na gustong makita ni Su Qian na pamahalaan ang club na ito sa mas maayos na paraan. Nako, huwag kang mag-alala sa iniisip ni Qian, maligo muna tayo. Commendat si Luo Lulo kay Su Wuji. Gaano kasarap kapag walang negosyo at walang iba. Napakasaya talaga nitong dalawang magkaibigan. Sa huling pagkikita nila, may balbas sila at nagkatitigan. Sa pagkakataong ito, sabay silang mag-hot spring. Kung nakita ni Su Rui ang eksenang ito, natatakot ako na malaglag ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Bumaba ka. Siyempre, baka makita niya ang eksenang ito sa lalong madaling panahon. Ate Lulo, Kuya Unlimited,
bakit ka nandito? Si Xiaoluo at Linlin ay nagmamadaling humakbang at nagtanong. Pumunta ka sa lumang lugar para bisitahin muli. Puno ng kagandahan ang boses ni Luo Lulo. Mukhang hindi masyadong makapal ang mukha ni Suwuji, umubo siya ng 2 beses, bagamat hindi namumula ang mukha niya, medyo napahiya din siya. Hindi ito bukas para sa negosyo ngayon. Oo, sarado. Nag-alinlangan sandali si Xiaoluo. Iniisip niya kung dapat ba niyang sabihin kay Su Wufan ang totoo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi na nagtanong pa si Luo Lulo. Tama lang kapag hindi ito bukas para sa negosyo. Kaya ayusin natin ang pinakamalaking pool sa bakuran para sa ating dalawa. Pareho kaming naliligo sa pool noon, at kaming 2 lang sa buong bakuran. Bitawan na ni Luo Lulo ang sarili habang nagsasalita, namumula ang magagandang mukha ni na Xiaoluo at Linlin, parang tutulo na ang dugo, at si Suwuji ay umuubo din ng marahas. Hindi ito pinansin ni Luo Lulo, tinamaan pa niya si Suwuji. Tingnan mo ang iyong hitsura, bakit ang iyong mukha ay payat habang ikaw ay tumatanda? Linlin at Xiaoluo, bago ko ito maipaliwanag, narinig kong sinabi ni Luo Lulo, magpapalit muna tayong 2, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa ibang bagay. Pagkatapos sabihin niyon, hinailan ni Luo Lulo si Su Waxian, na pamilyar sa kalsada, umalis. Nagkatinginan sina Linlin at Xiaoluo. Ano ang dapat kong gawin? Ang 2 babae ay nasa isang hindi pa nagagawang kahihiyan. Tere na at ipaalam kay President Su, di ba? Sabi ni Xiaoluo. Okay, sabay na tayo. Namumula ding sabi ni Linlin. Gayunpaman, kalalabas lang niya, at nag-alinlangan siya saglit. Medyo masama ba kung mabunggo natin ang larawan ni na President Su at Mr. Su? Tinapakan ni Xiaoluo ang kanyang mga paa. Kung magkabanggaan tayong 2, mas mabuti na kaysa hayaan sina Brother Unlimited at Sister Lulo na magkabanggaan. Hindi ito angkop pa rin. Walang magawa niyang sinabi, tumakbo si Linlin patungo sa lugar ng hot spring. Ngunit sa oras na ito, biglang dumating ang boses ni Luo Lulo. Kayong 2, halika rito at tingnan kung kasya ang swimsuit ko. Kaya, nawala sina Xiaoluo at Linlin ang abiso kay Surui at huling pagkakataon ni Su Qian. Tapos na itong pot of tea, lalagyan ko pa ng tubig. Sabi ni Su Qian at tumayo. Pumunta din ako sa banyo. Matapos magbabad sa mainit na bukal na ito ng mahabang panahon. Ang aking ibabang bahagi ng tiyan ay namamaga. Walang kahihiyang sinabi ni Surui, at sinundan siya palabas ng hot spring pool. Bahagyang ngumiti si Su Qian, ngunit sa oras na ito, aksidente niyang natapakan ang mantsa ng tubig sa tile, at biglang nawala ng balanse. Nahulog siya sa mga bisig ni Surui. Bagamat malakas ang kakayahan ng huli, hindi nila kayang labanan ang sitwasyong ito ng walang alitan. Nadulas ang mga talampakan, at ang lalaki at babae ay nahulog sa lupa sa kanilang mga likod. At sa sandaling ito, nabuksan ang pinto ng tambalang ito. Chapter 2220. Kamusta kayong 2? Nang bumukas ang pintuan ng courtyard, si Surui ay nakahiga pa rin sa lupa, hawak si Su Qian. Sobrang nakakahiya ang pagkahulog ng 2 tao. Pareho silang nakadapa. Nontog ang ulo ni Surui sa lupa, na naging sanhi ng pagkinang ng kanyang mga mata. Hindi man lang niya napansin na nakabukas na pala ang pinto ng courtyard. Si Su Qian ay hindi nasaktan. Ngunit siya ay natakot, ngunit siya ay nakahiga sa katawan ni Surui sa kanyang likod ng ganito, at biglang naalala ang nangyari sa banyo sa oras na iyon, mukhang nahulog din sila ng ganoon. Nawala ng lakas si Su Qian nang maisip niya ang nakaraang sitwasyon, at nakalimutan pa niyang tumayo sandali mula sa katawan ni Surui. Puno ito ng mga alaala. Si Luo Lulo ay nakasuot ng purple na bikini na may ghost na palda sa kanyang baywang, at ang kanyang matangkad na figure ay mukhang kaakit-akit. Itinulak niya ang pinto sa looban, at pagkaraang bumantong hininga, nakita niya ang 2 figurang nakahiga sa kanyang harapan. Wow! Mukhang mayroon silang estilo ng ating nakaraan, sabi ni Luo Lulo sa paghanga. Si Su Waxian, na nakasuot ng bathrobe, ay itinaas ang kanyang ulo at nakita ang eksenang ito, at ang kanyang buong katawan ay hindi maganda. Si Surui ay nakahiga sa lupa, habang si Su Qian ay nakayakap sa kanya. Maraming pagkakataon sa mundo, ngunit hindi lahat ng pagkakataon ay nagiging kahihiyan. Ang Surui ay may partikular na mataas na index ng kahihiyan.
Si Suwooji ay nakatayo roon, pinapanood ang eksenang ito, at nakalimutan pang umalis. Ang lahat ay isang may sapat na gulang na lalaki at isang babae. Sino ang hindi pa rin nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng naturang aksyon? Hindi mo kailangang masyadong mag-alala tungkol sa mga gawain ng mga kabataan. Nakita ni Luo Lulo na si Su Wuxian ay parang nasa bingit na ng pag-atake, kaya hinikayat niya sa tenga ni Su Wuxia. Ito ay tungkol sa mga gwapong lalaki at magagandang babae, kung hindi normal kung may mangyari. Matapos marinig ito, ang ekspresyon ni Su Wuxian ay matigas, at ang kanyang kutis ay mapula na. Gusto niyang respetuhin ang damdamin ng kanyang adopted daughter at ayaw niyang pakialaman ang pribadong buhay nito, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, hindi makalagpas si Suwooji sa hadlang na ito. Bagamat marami na siyang ginawang psikolohikal na gawain ng maaga. Alam din niya na sina Su Qian at Su Rui ay hindi magkadugo, ngunit ang imahinasyon ay nasa imahinasyon, at ang katotohanan ay kabilang sa katotohanan. Narinig ni Su Qian ang tunog ng pagbukas ng pintuan ng courtyard, at pagkatapos ay nakita niya si Suwooji, at kaagad, ang kanyang utak ay nag-buzz. Naging blanko ito sa isang iglap. "Halika na," sabi ni Su Qian, nagpupumilit na bumangon, hindi na namalayan ni Su Rui ang nangyari, at nakadapa pa rin sa lupa kung gaano kasakit ang likod ng kanyang ulo. Dahil dito, tumayo na lang si Su Qian, bago siya humakbang, dumulas muli ang talampakan niya. Bang! Sa pagkakataong ito si Su Qian ay bumagsak ng napaka-teknikal, ang kanyang mga siko ay hindi bias, at tumama ang mga ito sa itwas below ng tiyan ni Su Rui. Hindi alam ni kasamang Su Xiaoxiu kung gaano karaming mga kaaway ang kanyang inatake sa ganoong kritikal na posisyon, ngunit sa pagkakataong ito, sa wakas ay turn na niya. Ang siko ni Su Qian, dala ang kinetic energy na na-convert mula sa kanyang timbang, ay eksaktong tumama kay Su Rui. Kung hindi mo pa naranasan ang sarili mo, hindi mo maiisip ang sakit. Ang mga paa at ulo ni Su Rui ay agad na umalis sa lupa, ang kanyang buong katawan ay nabasag sa isang nakabaligtad na arco, at pagkatapos ay napasigaw siya sa sakit. Sa pagkakataong ito, alam na nina Suwooji at Luo Lulo ang nangyayari. Dalawang tao pala ang nadulas at nahuhulog sa ganoong postere. Nang makitang nag-deform ang masakit na mukha ni Su Rui, biglang nakaramdam si Suwooji ng hindi pa nagagawang ginhawa. Ang lalaking ito ay hindi napigil ang magtaas ng ulo at tumawa. Ngunit natarante si Su Qian. Nagmamadali niyang ainal-alayan si Su Rui at nag-aalalang nagtanong, masama ba ang sakit? I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Puno ng pawis ang mukha ni Su Rui, at hindi man lang siya makapagsalita. Gusto mo bang ipahid ko ito para sa iyo? Mapapagan ba? Nakonsensya si Su Qian. Gayunpaman, nang iunat na niya ang kanyang kamay para kuskusin si Su Rui, bigla niyang napagtanto na ang lugar na ito ay hindi niya kayang hawakan. Si Su Qian ay nahihiya ngayon. Napabuntong hininga si Su Rui sa sakit, nag-goosebumps ang buong katawan. Ayos lang, okay lang, sabi ni Su Rui na nagngangalit ang mga ngipin, ngunit tulad nito, tila walang nag-iisip na siya ay, ayos. Pagkatapos ng 10 minuto, sa isang malaking hot spring pool, 2 lalaki at 2 babae ang nakaupo sa 4 na sulok. Hindi ba hindi komportable ang ganitong lasa? Tanong ni Su Wuxian, ngunit may halatang panunokso sa kanyang tono. Talagang hindi magandang pakiramdam, mapait pa rin ang ekspresyon ni Su Rui. Ngunit habang siya ay ganito, mas masaya si Suwooji. Makatitiyak ang huli na matagal na siyang hindi nakakaranas ng ganoong kasaya. Ang kalungkutan na nabuo sa pintuan ay nawala lahat sa oras na ito. Suwooji, mayroon ka pa bang sangkatauhan? Nasaktan na ako ng ganito, tumatawa ka pa. Halos mamatay si Su Rui sa galit. Siya ngayon ay mukhang nakahawak sa kanyang ibabang tiyan at nakalagay sa pagitan ng kanyang mga binti. Pakiramdam niya kasing liit talaga siya. Namula si Su Qian sa tabi niya. Ngunit sa halip na matuwa, puno siya ng paghingi ng tawad. Ngunit walang silbi ang paghingi ng tawad, nandito pa rin ang kanyang ama, wala siyang masabi tungkol kay Su Rui sa harap ng kanyang ama. Sa pagtingin sa eksenang ito, ngumiti si Luo Lulo at ipinikit ang kanyang mga mata. Si Suwooji ay nasa mabuting kalagayan, pagkatapos ay kinuha niya ang tasa ng tsaa at humigop. Maya-maya ay nagbago ang ekspresyon niya. Nang makita ito, halos ilibing ni Su Qian ang kanyang ulo sa hot spring pool. Qian, anong problema nitong tsaa?
Bakit ako umiinom tulad ng frozen top ulang sa aking pag-aaral? Tanong ni Suwooji na may malamig na mukha. Itong tsa, sinabi ni Suchian ang totoo, kinuha ko ito sa drawer mo. Hindi nagsalita si Suwaxian, huminto sandali, pagkatapos ay humigop ng tsaa na nenas. Tatay, akala ko hindi ka madalas umiinom, kaya ibinigay ko ito kay Surui, sabi ni Suchian. Ang aking mga anak na babae ay palaging nakabukas ang kanilang mga siko. Humiti si Luolulo at sinabing, Chian, hindi ka pa kasal, ganito na ang kaharap mo kay Surui, ano ang dapat mong gawin sa hinaharap? Ang ganoong bawal na paksa ay sinabi ni Luolulo ng napakadali at casual. Dahil dito, napahiya ang lahat sa eksena. Si Suchian ay umubo ng 2 beses at sinabi, Tita Luo, hindi ito ang iniisip mo, pumunta ako kay Surui sa pagkakataong ito para pag-usapan sa kanya ang nangyari kamakailan. Ang bagay. Kung gayon, ano ang resulta ng iyong pag-uusap? Malapit na, sabi ni Suchian. Dahil pare-pareho lang ang usapan, bilasan na natin, huwag nang mag-delay. Inip na ikinaway ni Suwooji ang kanyang kamay. Tingnan mo kung gaano kakabalisa. Sumulyap si Luolulo kay Suwooji, hindi ka pa rin mapakali sa ganoong edad, talaga. Habang nagsasalita siya, inabot niya at tinapik ito sa mga hita ni Suwo. Ano sa tingin mo? Galit na sinabi ni Suwaxi. Sa tingin ko ang 2 tao sa harap ko ay mukhang masyadong nakakainis. Kung gayon ay umalis na tayo. Tinabi ni Suchian kay Surui na may pag-aalala. Pwede ka bang pumunta ngayon? Umiyak si Surui at nagsabi. Halos hindi ako makalakad. Pagkatapos, ang taong ito ay nag-cross ang kanyang mga paa, nagpout at umalis sa hot spring pool ng hirap na hirap. Oops, nabaligtad talaga ang puwet na ito. Sabi ni Luolulo na nakatingin sa likod ni Surui. Nang marinig ito ng huli, nadulas ang kanyang mga paa at muling bumagsak sa lupa. Hindi napigilan ni Suwooji na matawa, at sumigaw ng nakangiti, kung pupuntahan mo ang ikatlong anak ni Bai, hindi ka makakasama sa iyong pandiya, kung hindi ay mapahiya ang matandang pamilyang Su. Pinaling ni Surui ang kanyang mukha na may pagtataka. Paano mo nalaman na makikita ko siya? Hindi nagbigay ng anumang paliwanag si Suwooji, ikinaway lang ang kanyang kamay. Lumabas ka, lumabas ka. Makalipas ang kalahating oras, tumingin si Suchian kay Surui at tumawa. Si Surui ay nakaupo sa kama na nakayuko ang ulo. 10 minuto pa lang na binuhusan ng malamig na tubig sa banyo ang lalaking ito, at mukhang mas maayos na ang kalagayan niya. Masyadong steady at precise ang mga galaw mo kanina. Walang magawang sabi ni Surui. Sana maging mas matapang ka. Tinakpin ni Suchian ang kanyang bibig at tumawa. Nang makitang ayos lang si Surui, maaari rin siyang magbiro. Kung mas nadidismaya ka, mas lumalakas ang loob nito. Ang salitang ito ay hindi uobra sa isang lalaki. Tinabi ni Surui na may malungkot na mukha. Kung gagawin mo ito muli, ito ay tiyak na aalisin. Ako paano ito posible na gawin itong muli? Huling namula ang magandang mukha ni Suchian. Nahiya siya nang maisip niyang sinabi niya na gusto niyang tulungan si Surui na magkuskos. Kung sasabihin mong pupuntahan ko ang ikatlong tiyuhin ng pamilya Bai, ano pang regalo ang dapat kong bilhin? Pinago ni Surui ang kanyang mga salita. Mabuti ring pumunta ng walang dala. Tumingin si Suchian sa kanyang relo. Paano na tayo pupunta? Nasa Ninghay ba siya? Tinabi ni Surui. Tihitiyan niya ay nasugatan ng ganito, dapat ay pumunta siya upang makita ito. Hindi siya dumating. Tinabi ni Suchian. Alam niya kung gaano kalaki ang magiging epekto niya kung siya ay magpapakita. Malinaw na ayaw ni Tio Bai na patuloy na lumawak ang bagay na ito, at ayaw niyang hayaan ang kanyang sarili na maging pinagmulan ng pagkalat ng pangyayari. Ito ay isang mas mature na kasanayan. Umiling si Surui. Ngunit ito ay masyadong mature, masyadong hinog, masyadong luma. Kung paano sabihin. Hindi maintindihan ni Suchian ang kahulugan ng pangungusap na ito ng ilang sandali. Kapag nataman ang anak ko, bibisitahin ko talaga siya. Umiling si Surui at bumantong hininga. Hindi ako masyadong kalmado. Baka bumisita sila via video. Tinabi ni Suchian, kung tutuusin, si Tio Bai ay abala. Well, halos hindi ako nakumbinsi niyan. Tumayo si Surui. Magpalat tayo ng damit at dumiretso sa kabisera. Itinaas ni Suchian ang kanyang kamay, at tahimik na nakalagay sa kanyang palad ang 2 high-speed rail ticket.
Mapait na ngumiti si Surui. Kaya handa ka na. Hindi lang ako. Tinabi ni Suchi yan. Ngayon lang, hindi ba nakita ng tatay ko ang gagawin natin? Bueno, si Suwaxi yan ang bastard na ito. Biglang sumimangot si Surui, nag-iisip tungkol dito, at lumakad palabas ng hindi lumilingon. Ngayon lang hindi ako pinagaling ni Suwuji, at hindi ko na sila mapagaling. Saan ka pupunta? Bago ako pumunta sa kabisera, may kailangan akong gawin. Sabi ni Surui. Pagkalipas ng 2 minuto, tumayo siya sa labas ng pinakamalaking hot spring pool courtyard, tumingin sa marangyang courtyard gate, gumawa ng buong pagsisikap, at pagkatapos ay biglang sumipa. Pumukas ang 2 pinto, at agad na lumabas ang mabangis na pagsaway ni Luolulo. Mamatay, sinong may gawa nito? Magsaya ka. Masayang sumigaw si Surui, at pagkatapos ay tumakbo palayo. Kabanata 2230. Ikatlo ni Uncle Bai. Tinampal ng malakas ni Surui si Suwuji, at pagkatapos ay umalis kasama si Suchian. Bagamat hindi niya nakita kung ano ang ginagawa ni na Suwaxian at Luolulo sa hot spring pool, nahulaan niya gamit ang kanyang mga daliri. Si Suuyo ay isang matandang puta. Malayo-layo na ang pinaandar ng sasakyan, ngunit tuwang-tuwa pa rin si Surui. Hindi ko alam kung ang oras na ito ay magdudulot ng anumang mga hadlang sa pagganap sa kanya. Nakakilala ng rogue ang rogue. Namula si Suchian, gumawa ng conclusion sa nangyari ngayon. Matapos tawagan sina Xia Ching at Ye Binglan, sumakay si Surui sa high-speed na tren mula Ninghai patungo sa kabisera. Para kay Surui, ito ay isang labanan na hindi niya naisip. Noong nakaraan, hindi gustong harapin ni Surui ang ikatlong tiyuhin ng pamilya Bai, ngunit ngayon ay tila kailangan na niyang harapin ito. Hindi niya kailanman gustong gawing kaaway ang lalaking ito na may magandang record. Panay ang paghinga ni Surui, at siya ay mukhang relaxed sa ibabaw, ngunit malinaw na nararamdaman ni Suchian na ang puso ni Surui ay naninigas na. Dapat mong malaman na ang ikatlong tiyuhin ng pamilya Bai ay maaaring hindi kasing husay mo sa iyong edad. Maaliw na sabi ni Suchian. Umiling si Surui at ngumiti. Lagi siyang mas mahusay kaysa sa akin. Kung tutuusin, nabuhay siya ng 30 taon na mas mahaba kaysa sa akin. Walang shortcut para paikliin ang karanasang ito sa buhay. Tumango si Suchian, at pagkatapos ay nagsabi. Ngunit, palagi kang magiging mas matalas kaysa sa kanya. Umaasa ako. Tumingin si Surui sa patuloy na dumadaang liwanag at anino sa labas ng bintana. Ngunit, sino? Paano natin tumpak na hatulan ang hinaharap? Hindi tayo magpapatalo. Seryosong sabi ni Suchian. Ako rin ay lubos na naniniwala dito. Kinuha ni Surui ang kanyang telepono at tumawag ng isang larawan. At ang nasa larawan ay si Bai Qinchuan. Bai Qinchuan? Bai Qinchuan? Bakit hindi nakita? Sabi ni Surui sa sarili. Nag-iimbestiga pa rin si Ye Binglan, at lumabas na si Surui sa high-speed rail station, hanggang sa opisina ng ikatlong tiyuhin ng pamilya Bai. Hindi siya humiling sa sinuman na makipag-appointment, kahit na si Suchian. Kung tatawag ang pamilyang Su, tiyak na makikipag-appointment ang ikatlong tiyuhin ng pamilya Bai kay Surui, ngunit tumanggi si Surui. Good luck. Tumingin si Suchian sa likod ni Surui at tahimik na sinabi sa kanyang puso. Naglalakad patungo sa isang malaking gusali ng opisina, hinarang ng security si Surui. Tumigil ka, anong ginagawa mo? Tanong ng security guard. Natahimik sandali si Surui, pagkatapos ay nagsabi. Hinahanap ko si Director Bai Keqing. Agad naging vigilant ang 2 security guard. Sino ka? Anong problema ni Director Bai? Ako ay sa kanya, si Surui ay nag-alinlangan sandali. Ako ang kanyang junior at kaibigan ng kanyang anak. Ayaw aminin ni Surui na siya ay kay hitian niya. Kaibigan. Siyempre kaya niyang akyatin ang gusaling ito gamit ang kanyang husay sa pag-akyat ng bato. At magagamit niya rin ang kanyang kung fu para makapasa sa depensa ng 2 security guard, pero ayaw niya. Medyo labag sa puso si Surui nang sabihin niyang kaibigan siya ni hitian niya. Masama talaga sa pakiramdam ang magsinungaling. Wala kang appointment, kaya hindi mo siya basta-basta makikilala. Maingat na sinabi ng security guard. Kung kilala mo si Director Bai, maaari mo siyang tawagan. Diretso akong gagawa ng kanyang opisina.
Si Surui ay walang numero ni Baekhyun, bagamat hindi mahirap para sa kanya na hanapin ito. Talagang hindi ka pwedeng pumasok basta-basta, sabi ng security guard. Ngayon ay nagsisimula na silang maghinala kay Surui. Kung kakilala ni Director Bai, bakit hindi ka makatawag sa telepono para makita siya? Dalawang kapatid, tulungan mo akong tawagan si Director Bai, okay? Sabi ni Surui. Sige. Naramdaman ng security guard na si Surui ay hindi masamang tao, ngunit siya ay mapagbantay pa rin, kaya tinawag niya ang punong sekretarya ni Baekhyun na si Luo Chengyuan. Pagkatapos makinig kay Luo Chengyuan, sumagot lang siya ng walang pakialam. May mahalagang meeting si Director Bai, mangyaring hayaan ang bisitang ito na maghintay sa security room. Ito ay normal syempre, ito rin ay maaaring dahil hindi sineseryoso ni Luo Chengyuan si Surui. Hintayin mo dito si Director Bai na i-dismiss ang meeting, sabi ng security guard. Tumango si Surui. Salamat sa dalawang malalaking kapatid. Kaya nagsimula siyang umupo ng matyaga sa silid ng seguridad at maghintay. Sa totoo lang, hinahamak ngayon ng dalawang security guard si Surui. Malinaw na walang balak si Luo Chengyuan na makita si Surui. Kung hindi, tiyak na iimbitahan siya sa reception room imbes na umupo sa security room. Waiting, hindi iyon hospitality. Pagkalipas ng 2 oras, medyo nataranta ang mga security guard, dahil nakaupo si Surui sa pwesto, hindi kumikibo, hindi man lang tumitingin sa kanyang telepono. Nanatili siyang nakatingin sa sulok, iniisip kung ano ang naiisip niya. Isa rin itong napakahirap na pagsusulit para kay Surui. Hindi siya masyadong handa. Hiniling sa kanya ni Secretary Luo Chengyuan na maghintay dito, na talagang nakatulong kay Surui. Gaya ng sinabi niya noon. Kahit na si Baekhyun ay hindi kasing lakas niya sa edad ni Surui. Ang 30 taong karanasan sa buhay ng kabilang partido ay hinding-hindi malalampasan ng mga shortcut, at ang pakikipag-ugnayan ng mga karakter ay sadyang nakakagulat. Siyempre, hindi itinuring ni Surui ang ikatlong tiyuhin ng pamilya Bai bilang isang masamang tao, at siya mismo ay hindi handang gumawa ng ganoong pagpapalagay. Sa paghusga sa nakaraang pag-uugali ni Baekhyun, hindi siya kailanman naging walang prinsipyong tao. 4 na oras na ang lumipas. Halos oras na ng pag-alis sa trabaho, at hindi pa rin tumatawag si Luo Chengyuan. Ang dalawang security guard ay naguguluhan, at lalo nilang naramdaman na medyo abnormal si Surui. Sabay kindat, nag-walkout ang dalawang security guard. Abnormal ba ang taong ito? Palagay ko may mali sa kanya. Itinuro ng isa pang security guard ang kanyang templo. Sino ang maghihintay ng matagal nang hindi nagsasalita? Hindi kaya siya ay isang mahirap na lumang petitioner? Sa tingin ko posible. Paano kung tawagan natin ulit si Secretary Luo? Sandaling nag-alinlangan ang dalawang security guard at nagsimulang tumawag. Secretary Luo, naghihintay pa rin ang lalaking iyon sa security room. Sumimangot si Luo Chengyuan. Ang alin? Nang marinig ito, mapait na napangiti ang dalawang security guard. Malinaw, nakalimutan na ni Secretary Luo si Surui, direktor ng mga tao. Sabi ng security guard. Pinag-isipan ito ni Luo Chengyuan ng kalahating minuto bago niya naalala ang ganoong bagay, kaya mahina niyang sinabi. Huwag kang mag-alala sa kanya, malamang na sinungaling siya. Sa paglipas ng mga taon, nakita ni Luo Chengyuan ang napakaraming tao na gustong kumapit sa isang relasyon. Ngunit, tinisikap ng dalawang security guard na ito na panatilihin si Surui sa security room. Ibinaba na ni Luo Chengyuan ang telepono sa oras na inilarawan ang tiyaga na pagganap sa gitna. Walang magawang sumulyap ang dalawang security guard kay Surui, na nakaupo sa silid, pagkatapos ay pumasok at sinabing, ikaw mas mabuting bumalik ka, imposibleng makita mo si Director Bai ngayon. Hihintayin ko siya, sabi ni Surui, ang kanyang mga salita ay patag at matatag. Napabuntong hininga ang security guard na tumingin sa kanyang relo. Oras na para umalis sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho, hindi tatanggap ng mga bisita si Director Bai maliban sa mga kinakailangang pagpupulong, ng okay lang, kaya ko naman siyang hintayin na bumaba. Sabi ni Surui. Kung gayon, gawin mo ang gusto mo. Nang marinig ng dalawang security guard na sinabi ito ni Surui, hindi sila walang magawa, ngunit mas mapagbantay. Ang pagpupumilit ni Surui ay halatang abnormal. Gayunpaman, iba ang emosyon ng lalaki.
Hindi inaasahang kalmado, kung talagang gusto niyang magpetisyon o maghanap ng gulo, wala ito sa ganitong estado. Anyway, titigan mo lang siya at pag-usapan. Nagtinginan ng dalawang security guard. Makalipas ang isa pang oras, alas 8 na ng gabi. Maraming tao ang bumaba sa hagdan. Nang makakita ng maraming tao sa pasukan ng hagdan, agad na tumayo si Surui. Ang opisina ni Baikeng ay nasa ika-8 palapag, ngunit siya ay umaakyat ng hagdan araw-araw pataas at pababa ng hagdan, na halos pareho sa mga opisyal sa parehong antas, hindi ko makita. Nang makita si Surui na naghahanda na lumabas, agad siyang pinigilan ng dalawang security guard. Hindi ka maaaring lumabas. Natakot silang lahat na mabangga ni Surui si Baikeng. Si Baikeng ay puno ng itim na buhok at mukhang nasa edad 50. Siya ay nasa kanyang kalakasan. Nakasuot ng puting sando at itim na pantalon. Siya ay katamtaman ng tangkad. Maayos ang sukat at hindi nakasuot ng salamin. Walang espesyal tungkol dito, ngunit maaari itong kumpirmahin sa isang sulyap na ang taong ito ay dapat na hindi karaniwan. Marahil, ito ang dahilan kung bakit espesyal si Baikeng. Lalabas ako, sabi ni Surui. Pinigilan pa siya ng dalawang security guard. Ngunit sa bahagyang pagtulak ni Surui, ang dalawa sa kanila ay bumagsak sa mga dingding sa magkabilang gilid ng hindi mapigilan. Ang kanilang lakas ay ganap na iba sa Surui. Gustong umalis ni Surui, ngunit walang makakapigil sa kanya. Nang makita si Surui na papalabas ng pinto, sisubog na ang ulo ng dalawang security guard, at nagmamadali silang sumigaw, "Hindi ka makakalabas, hindi ka makakalabas." Sa oras na ito, si Baikeng at ang kanyang partido ay nagkataong naglalakad papunta sa pintuan ng security room. Ang malaking sekretarya na si Luo Chengyuan ay agad na kumunat ng malalim. Ano ang ingay? Ano ang etiquette? Secretary Luo, gusto niyang makita si Director Bai, kinaharang namin ang pag-stalk sa kanya. Oo, ang taong ito ay medyo kainahinala. Sumimangot ng husto si Luo Chengyuan nang makita niya ang sitwasyon. Sa tingin ko, kailangang ayusin ng opisina ang seguridad. Paano mo ginagawa ang iyong trabaho? Para sumugod ang isang estranghero sa harap ni Direk Bai. Paano kung ito ay isang outlaw? Paano kung may panganib? Ang dalawang security guard na ito ay hindi makaangat sa kanilang ulo dahil sa mga tanong na ito. Hindi ako kriminal, mahinang sabi ni Surui. Mga bawal ba kayo, hindi kayo binibilang. Sa pilitang pananatili dito ng ilang oras, duda ako sa motibo mo. Tinitigan ni Luo Chengyuan si Surui. Kung mananatili ka pa rito, makikipag-ugnayan kami sa pulis. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng pinuno. Si Luo Chengyuan ay napakalakas at maingat. Unti-unting umakyat ang sekretarya, at napakatalino din niya. Makipag-ugnayan sa pulis. Tinulyapan ni Surui si Luo Chengyuan, ang kanyang mga mata ay nanatili lamang sa kanya ng isang segundo, pagkatapos ay tumingin kay Baikeng at sinabing, "Director Bai. Kontrolin mo siya." Huling sumigaw si Luo Chengyuan sa security. Ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan siya ni Baikeng. "Ikaw ba si Surui?" Sa pagtingin sa binata sa kanyang harapan, ang boses ni Baikeng ay kalmado at tila may lasa ng pagpapahalaga.